Gagawa tayo ng pattern para sa maternity dress. Kukuha tayo ng sukat muna guys. Dito sa ilalim ng bust line, yan na yung kukuhaan natin ng sukat. Then, yung likod, baywang sa likod. Pag buntis guys, gawa ng malaki yung tiyan niya, hindi tayo pwedeng kumuha ng sukat dito. Matik na yan, dito yung magiging bewang niya. Kaya yan ang kukuhaan natin. Kunin muna natin yung sukat guys. Yan. Next natin kukunin yung bewang sa likod. Kalahati ng bewang sa likod. Dito guys, kalahati ng bewang sa likod. Bakit ganun yung kinuha natin guys? Yung iba kasi gumagawa ng maternity dress dito, ang basehan ng bewang nila. Nagmumukha siyang damit ng Koreana. Sa gagawin natin guys, kaya dito sa likod ng bewang, ang magiging bewang natin, para magkaroon ng korte yung kanyang back. Then, dito sa harapan, dito na tayo maglalagay ng sharing. Para kapag nakatalikod siya o nakatagilid, magandang tignan yung hubog ng damit. Okay guys, gawa na natin ang pattern. Back pattern muna yung gagawin natin ngayon guys. Kailangan may naka-ready na tayo ng basic pattern natin. Pwede yung nakalagay na rin sa cardboard. Ako guys kasi nilalagay ko na dito yung mga basic pattern natin. Para i-trace na lang natin siya. Then make sure lang na pantay yung pagkakatrace natin. Dahan-dahanin lang natin yung paglilipat ng mga guhit. Lahat ng guhit ilagay natin. Ilagay na rin natin yung mga marking natin guys. Okay, maglalagay na tayo ng mga linya. Guhitan natin ito sa armhole, bust line, waistline, first hip natin. Nakadivide yan sa 4 guys ha. Then kunin na rin natin yung distance natin sa likod, back distance natin. Kalahati ito ng waistline natin guys ay yung kinuha natin. Lalagyan natin ng dart yung likod guys, para mas maganda yung korte sa likod. Para pag nakatalikod yung buntis, o nakatagilid, maganda yung hubog ng katawan niya. Kaya kailangan natin lagyan siya ng tacks o dart sa likod. Okay, guhitan na natin guys. Styling na tayo ngayon guys. Sa armhole, magdadagdag tayo ng 1 inch. I-connect natin. I-connect na rin natin yung armhole at saka yung sa waistline. Then sa baba, magdadagdag din tayo ng 1 inch. Connect natin ang waistline at saka yung laylayan ng ating blouse. Magtataas din tayo ng 1 inch sa bawat tagiliran ng back. Ito na yung ating back pattern. Next natin gagawin ay ang front. Naka-ready na rin yung ating basic front. I-trace na lang natin guys. Gaya ng dati, dahan-dahanin natin para maganda yung ating pagkakakopya ng ating mga guhit. Ilagay na rin natin yung mga marking. Bust line, waistline, saka purse hip. Okay. Guhitan na natin. Armhole. Bust line. Waistline. Hip line. Ito guys size small itong measurement natin. Then kunin natin yung bust distance. 4.5. 4.5. Okay. Then, magbababa tayo dito ng 1.5. Ilagay na rin natin yung dart guys. Pero hindi tayo maglalagay sa front ha. Inilagay lang natin ito dito. Pwede sharing or plated yung ilalagay natin sa harapan. Depende na lang sa maternity blouse na magugustuhan ng susuot.
Okay. Ngayon, mag-styling na tayo. Dito sa armhole, magdagdag tayo ng 1 inch. Okay. Then, ililipat natin yung ating baywang dito sa ibaba ng ating bust line, yung 1.5. Diyan na yung magiging ating waistline. Then, i-connect natin. Lakihan na rin natin yung ating armhole. Dito sa baba, magdadagdag rin tayo dito guys magdadagdag tayo ng 3 dito. Kabilaan yan guys ha, bali 6. Then, i-connect natin sa ginawa nating waistline. Magbabawas din tayo dito ng 1 inch sa laylayan, sa gilid ng laylayan. Lakihan natin yung neck opening natin guys. Magdadagdag tayo ng 1.5. Bali magiging 4.5 to. Ikat natin yung ating pattern guys. Para pag kinat natin sa tela, magiging 2 ito. Napakadali lang gumawa ng pattern, ng maternity pattern guys. Ito yung front natin, hatiin natin yan sa gitna para pag-cut natin, diretso na. Then, ito yung ating back. Ito lang kadali gumawa ng pattern guys. Thank you and God bless.